Sa dami ng nakikita at nababasa online, alam mo ba kung alin ang totoo at ano ang fake news? Ang fake news ay gawa-gawang impormasyon na pinagmumukhang totoo na layong manlinlang at manipulahin ng publiko. Sa isang pag-aaral ni na Dr. Jonathan Ong at Dr. Jason Cabañas, nagsimula itong maging talamak sa Pilipinas noong eleksyon 2016. What we found was that it's more normalized for politicians to be doing digital operations. For some people, yes, it is explicitly political. Gusto nilang ma-elect into office. And one of the most lucrative and most available jobs is digital operations. Isa sa mga naengganyo ang kagagraduate lang noon na si Chris. Di niya tunay na pangalan. Dahil naghahanap daw siya ng trabaho noong 2015, kumagat siya sa nakasisilaw na alok. Noong una, moderator lang siya ng Facebook page na gagamitin sa eleksyon. Hanggang nung una, ang sinabi lang is magbantay ng mga comments, ng mga mapanirang comments, i-block yung mga nagsasabi ng hindi magaganda. Pero kalaunan, kailangan namin gumawa ng content or post na makakasira sa kalaban ng kandidato namin. hindi pa raw alam ni Chris noon na pagtutroll na pala ang kanyang ginagawa. Hindi pa raw kasi kilala ang salitang troll noong 2015. Sobrang simple lang kasi ito may nakahanda na yung caption, nakahanda na yung mga pictures, tapos saan nyo siya ipopost, anong oras nyo siya i-share. Magkano ang sweldo mo doon? Nagsimula po ako sa 17,000. Binabayaran kami ng cash. Ano yung pinakamatinding sinulat mo? Inakusahan namin yung isang kandidato na mandarambong. Kasi hindi naman talaga napatunayan na mandarambong yung kalaban ng kliyente namin eh. Dito na raw unti-unting naramdaman ni Chris na may mali. Halos sa araw-araw, pine-pressure kami ng boss namin na mag-isip ng pwedeng putik na iba to sa kalaban. Kahit hindi na siya totoo, kahit sobrang exaggerated na niya. Pero tinuloy mo pa rin. Oo. Kumikita naman ako, so bakit ako titigil? Kapit sa patalim na din. Simple lang ang hierarchy o struktura ng isang troll farm. Ang kliyente o yung nakikinabang sa disinformation ang pinaka-boss. Kasunod ang troll operator o consultant na siya nagmamando sa buong operasyon. At silang mga troll workers na nagpapakalat ng mali impormasyon gamit ang mga nakaw na identity na madalas daw ay kinukuha nila mula sa ibang bansa, partikular sa Southeast Asia. Merong mga boss and they won't ever call themselves as troll, but they are actually the real masterminds of the operations. They will dictate the talk points and the main kinds of stories. Sa ganitong trabaho rin napabilang si Val, hindi rin niya tunay na pangalan. Kinuha siya para maging digital operator, pinagandang bansag sa mga troll worker. Pero hindi kandidato ang kanyang tinrol, kundi negosyo. Nakakompetensya ng kumpanyang nag-hire sa kanya. Kaming mga trolls, ma'am, tinitira namin si kaming lahat ng account ginagamit namin. Ay oo, si ano talaga yan, pangit yung service nila dyan, bulok yung yung system. Ayon kina Chris at Val, madali lang mapaniwala ang mga tao. Topics that instill fear, anxiety, or resentment, ito yung mga topics na talagang inaatake ng mga trolls, and ito yung mga ginagamit nila to use as digital weapons, really, to steer the conversation, to draw people's attention. Ang nakalulungkot daw, kahit mga politikong galit sa fake news, napipilitan daw na gumamit ng troll. It's becoming more normalized, it's becoming more professionalized, it's more expected now na ay kailangan lumaban din tayo, kailangan maki-meme wars din tayo. Pero sa gitna ng pagkalat ng maling impormasyon, may magagawa pa rin tayo para labanan ang fake. We need to empower workers, empower our students to have better vocabulary of ethics, better vocabulary of good and bad practice. Parang na-overlook na natin ang questions of ethics. Aminado sina Val at Chris, ang kapalit ng kanilang iligal na trabaho ang mamuhay araw-araw sa pangamba. Sa huli,
sila na rin mismo ang nagdesisyong talikuran ito. Parang na-guilt, ma'am, kasi parang nanloko ka ng tao, ma'am, tapos to the point na niloloko mo rin yung sarili mo. Hindi ako magpapaka-ipokrito, malaking pera ang mawawala, pero hindi masisikmura ng konsyensya ko eh. Mali yung ginagawa. Mali talaga. Pinagsisihan ko siya. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri ng ibabahagi. Dahil malaki ang nakataya, ang ating kalayaang mabuhay sa katotohanan. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.